Ngayon po marami po nga nagpaabot sa atin guys kung totoo po ba itong balita na meron po sila napanood sa iba. Naparito tayo para po tugunan ko kayo ha. Sa lahat ng hindi maniniwala, okay lang po yan. At least makapagbigay kami ni kaibigan Linyo ng babala tungkol po sa siksiksik. Marami nagpaabot dito po kayo kaibigan Linyo. Tungkol po ito sa 666, sabi po nila, itiit, pakitanong sa ating kaibigan, meron po kami napanood. Sabi nila, oo, malapit na daw na magtatak daw ba sa agtag o 666. Totoo po ba ito kaibigan? Yun po ang kanilang gustong malaman kung totoo po ba ito. Na meron na po daw plano, yung leader ng 666 ngayon, na yun, ang hirap dito kasi pira po ang involved dito guys. Sa lahat po lang makapanood na kayo ngayon po tungkol po ito sa 666. May nagpaabot na mag-uumpisa na po daw ng pagtatak daw sa agtang. Kaibigan, totoo po ba ito? Alam po nyo guys, sabi ng ating kaibigan, totoo po ito. No? Marami na ngang lalagyan sa pamamagitan po ng naku po kapag pumupunta ka doon sa mga mall, pwede na lang i-scan yung kamay mo, isa na po doon sila. Pero meron po nagpaabot sa ating kaibigan na mag-uumpisa na daw na maglalagay po ng sa noo ba. Yun po daw ang gusto po nila malaman. Mag-ingat kayo ha, totoo yung sinasabi po niyo ma'am, no? Mag-uumpisa talaga yan. Depende sa tao. Kung magpapalin lang kayo sa pira, kung magpapadala kayo sa pira. Kasi pira po ang kanilang pangpain dyan. Kaya mag-ingat kayo. Ano pong epekto kaibigan kapag ikaw ay nalagyan po ng ganyan? Wala kang magandang kinakabukasan doon. No? Alipin ka na ng jablo. Kung anong galaw mo, alam na po nila. Kung tumiwalag ka, kung mag-traitor ka, pwedeng mayroong mangyari sa'yo. Pindutin man yan, pwedeng sasabog ka. Grabe kaibigan, totoo po ito. Sa lahat ng mga tao ngayon na magpalin lang sa pira, sa pagpain sa pira, para lang malagyan kayo ng ganyan. Pakinggan nyo, pakishare, huwag kayong magpapadala sa pira na panandalian lang. Dahil po, sa totoo lang, papahamak mo yan. Hindi po yan. No? Hindi ka makaligtas dyan kapag nagkaroon ka ng ganyan. Kaibigan, totoo po ito kaibigan. Nag-umpisa na daw guys. Hindi lang po masyadong nalantad dahil po hindi pa nila hawak ang mga government. Grabe. Sa lahat ng makapanood sa atin guys, pakishare. Sabihin natin na huwag kayong magpapalagay. Dahil po, marami po ngayon na idadaan ang tao sa pira. Dahil po sa kahirapan ng mga tao ngayon dito sa ating bansa. Isa na po ang Pilipinas ngayon guys, pinuntirya ng mga jablo. Grabe, nakakatakot itong tanong po ng mga tao guys. Meron na po sila panood na meron na po talaga natatakan. Kaya nag-alala po din po yung kaibigan natin. Mula lang ipinapaabot natin kasi nakikita po nila. Ito po talaga ang mangyayari. Kapag hawak na po nila lahat, yung government, delikado tayo. Pwede tayong mapipilitan anumang oras. Ito yung sinasabi guys, matirang matibay. Dito malalaman kung gaano ka katibay sa pagsunod sa Panginoon. Kung mahina kang tao dahil sa material na bagay, pwede kang malala. Kaya pasalamat tayo guys, mayroong kaibigan natin na nagbigay po ng paalala sa inyo na sana ay hindi po nyo gawin ito. Na huwag kayong magpapalin lang sa pira. Kasi ang pira, sa
Sa totoo lang, pinaka makapangyarihan sa lahat ang pira. Yun po totoo. Pumapatay nga ang tao dahil sa pira. Nakakatakot po ito, kaibigan, pag ang tao malinlang nito. Kahit sabihin po daw ninyo, sabi ng ating kaibigan, oh, ano po? Kahit pa guys, linlangin po ninyo ang maglalagay sa inyo niyan. Kahit nasa isipan pa ninyo na magpapalagay tayo, pira lang po yung kukunin natin. Tapos pwede na tayong tumiwalag dyan. Hindi po yan. Hindi po yan agad-agad. Hindi yan mga liba. Ang mga namumuno ng ganyan. Yung siksik-sik. Delikado guys. Ito ang pinakamalaking grupo na pinakamakapangyarihan. Ibig sabihin yung pinakamakapangyarihan. Ito yung mga grupo na to ay mga mayayamang tao. Kaya dapat maghanda tayo dahil po malapit na talaga na pipiliin na ang tao kung sino po ang para sa Diyos, kung sino ang para kay Satanas. Alam po natin, mas pinakamarami ang para kay Satanas. Yun po ang totoo na maipaabot namin sa inyo. Kaya dapat, sabi ng ating kaibigan kanina, huwag kayong magpapadala sa material na bagay tulad po ng pira na may mag-aalok sa inyo. Lalo na yung mag-i-scan ng mata. Hindi po nyo alam kung anong mangyayari sa dulo yan. Lalo na yung magbibigay ng pera para po ay may i-inject sa iyo o mayroon po ilalagay sa inyo. Kaya dapat po, kung ano man po ang ipipaabot po ng mga government, no, para sa atin ay kakabuti, sundin lang po natin sila. Huwag po tayong magpapaloko sa mga tao na pumupunta lang po. Kaya wala po silang maipakitang legal na mga papers para ito ang gawin nila. Kaya salamat kaibigan sa babala. Malaking tulong yan kaibigan. Nagpapasalamat din po tayo sa nagpaabot nito. Salamat ma'am, na itanong ko kay kaibigan. Malaking tulong ito para sa mga tao na madali lang malinlang. Delikado guys, kapag nalagyan ka pala nito, hindi ka na pwede makaiwas sa kanila. Kahit saan ka pumupunta, alam na po nila. Nasa computer ka na. Kung meron kang gagawin na pag-trade sa kanila, pwede kang pindutin. Wala ka na. Kaibigan, totoo po talaga yung sinasabi mo. Kasi po, napaka-high-tech na ngayon ang panahon. Nalungkot si kaibigan guys sa tao dahil po maraming maaalipin sa pamamagitan sa pagpain ng pira sa kanila.